Ikaw po ang patuloy na kumilos sa gawain ito ng aming daily devotion. We thank you, Lord, for the prayers that you have answered, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng iyong katugunan, ng iyong himala. Salamat po sa tagumpay, Panginoon, ng bawat kapatiran namin, O Diyos, sa kumakaharap sa pagsubok. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos mo, Lord, sa bawat isa, O Diyos, at natatanggap nila ang iyong espiritual na pagkain araw-araw. So Lord, we pray, O God, patuloy silang mauhaw, patuloy nilang hanapin, unahin ang iyong kaharian. At naniniwala po kami, O Diyos, na sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, idaragdag mo, O Diyos, ang kanilang pangangailangan. Thank you, Lord. And I pray, O God, hallelujah, not only we receive and accept your spiritual food right now, but we pray, Lord, na sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, maranasan namin ang kalayaan, ang kapangyarihan mo, ang biyaya mo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Konting hinga. Hallelujah. Okay, good morning po sa ating mga nagagandahan at mga nagwagwapuhan na mga kapatiran natin. Good morning kila Brother Alan, kila Brother Jose, hallelujah, sa ating mga nanays, no, mga kapatiran. Hallelujah. Kay Sister Carlota Senya, good morning. Kay Brother Jose, kay Sister Ana, Sister Linda, Nanay Linda, miss na miss ka na namin. Lahat kayo, miss na namin kayo. At sa mga hindi pa namin nakikita personally, let's pray na dumating ang pagkakataon na magkita-kita tayo physically. Ngayon tayo magkakasama spiritually, but we believe darating yung araw, magkikita-kita tayo. And then, we will enjoy, the rejoicing and peace of God dahil sa ating pananalig. Good morning, hallelujah. Walang pagsubok na din natin kaya. Basta manalig lamang tayo sa Panginoon. Kaya kila Sister Wendy, hallelujah. Kila Sister Christine, Sister Jenny, hallelujah. Ay pagpalain tayo. Sister Letty, okay, Sister Nenet, good morning. Si Kapitana, good morning. God bless, hallelujah. At sa iba pa mga kapatid natin na katungay sa gawain ito. Hallelujah. Tuloy natin. So, ang aklat na tinatawag nating ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galatians ay medyo mabigat. Unang-una, sapagkat alam natin na ginamit ng Panginoon si Pablo para itayo ang gawain ng Galacia. At ito'y kanyang binagina ng mga spiritual blessings, knowledge, wisdom. Kaya lang, nung siya'y humayo, pagbalik niya, medyo nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananalig ng mga taga-Galacia. Kaya nga, pagbalik niya, ito naging damdamin niya. No? I'm shocked. No? Bakit? Sapagkat you're leaving the gospel of grace for a different gospel. No? Tinalikuran nila ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos sa ibang mabuting balita. Yun ang nakakalungkot. We know, alam natin, ang tinutukoy niya dito ay yung mga tinatawag na Judaizers. Ito yung mga Hudyo na nagpumilit na itwist ang katuruan at pananalig ng mga taga-Galacia. Sabi nga natin dito, ito tinutukoy nila na sabi nila, kailangan na ang Christian para maligtas, hindi lang dapat nananalig kay Kristo, kundi dapat tinutuli. Okay? Ikalawa, na dapat ino-observe nila yung mga religious events, yung mga pista, yung mga tradisyon ng mga Hudyo. So, nakakalungkot isipin yung mga bagay na ito. Na pagbalik ni Pablo, ito ang pinaniniwalaan ng mga taga-Galacia. Totally, nalin lang sila ng mga tinatawag nating Judaizers na walang gusto
kundi i-discredit ang leadership ni Pablo sa Galatians at i-question ang itinuturong mabuting balita ni Pablo. Kahapon pinag-usapan natin na ang mga bagay na ito at sa mga nakaraang araw, inilapit ito ni Pablo sa Jerusalem Council at nagkaisa sila. Kinilala ang ministeryo na ginagalawan nila Pablo sa mga bayang hentil. Ikalawa, nagkaisa rin sila na ang pananalig, hallelujah, ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos at pananalig kay Kristo Jesus. Hallelujah. Bakit kailangan natin bigyan ng pansin ito? In everything, no one or nothing in this world will belittle, yung mamaliitin yung ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nakalulungkot that even today, may mga tao na minamaliit ang ginawa ni Kristo. Mas pipiliin pa nilang gumawa ng mga bagay na mabuti para sa kanilang kaligtasan. Libre na nga ang kaligtasan, gusto pa nilang magbayad. Hallelujah. Kaya tandaan niyo po, sabi nga natin, ito ang warning ni Pablo. Unang-una, walang bagong mabuting balita. Ikalawa, mag-ingat sa mga tinatawag na nagtuturo ng maling katuruan. So, tandaan niyo po yan. So, faith brings righteousness. Makikita natin sa talatang 1-5, unang-una ang karanasan ng mga Kristiyano nang tinanggap nila si Kristo. Nalulungkot lamang si Pablo na dahil sa maling turo ng mga Judaizers, na-twist nito ang kaisipan ng mga taga-Galacia. Kaya nais niyang ituwid, nais niyang itama ang mga kamalian na itinuro ng mga Judaizers na ito. Nais niyang ipagtanggol ang tinatawag na doktrina ng justification by faith o yung pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananalig. Hallelujah. So simulan natin. Mabigat yung unang talata. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na pinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. No? Unang-una, foolish, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. So yung tinatawag nating foolish, anong kahulugan ba nito? Mga hangal. No? Ang isa pang word na ginamit dito is idiot. Katumbas sa salitang idiot. Ano ba yung foolish? Ibig sabihin hangal, to act as though the mind was inoperative, no? Or worse, non-existent. They know the truth and to just simply act unreasonably or irrationally. Sa madaling salita, hindi ba kayo nag-iisip? This is what Paul is telling to the Galatian Christians. Hindi kayo nag-iisip? Hindi niyo ba naiisip? Hindi niyo ba ginagamit ang inyong isip? No? Basta tinanggap nila yung mga katuruan na yon nang hindi kina-question. And even right now, kahit po ngayon mga kapatid, we are not paying for our salvation. Ang ating pagsunod ay bunga ng ating pananampalataya. I repeat, hindi na tayo nagbabayad sa ating kaligtasan. Ang ating paggawa ng mabuti, ang ating pagsunod ay bunga ng ating pananalig. Hello? So wala tayong ginagawa ngayon maging sa panalangin, sa pagsamba, sa pagpupuri, at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wala tayong ginagawa para iligtas ang sarili natin. Ginagawa natin ang lahat ng ito
dahil bunga ito ng ating pananalig kay Kristo Jesus. Amen? Isulat nyo, i-type nyo po dyan sa comment section, no? Na ang good works is the product of our faith. No? O kaya, good works is the result of our faith. Sa Tagalog, ang mabuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya. Nahabaan ba kayo? Sige lang, i-type niyo po. I-type niyo po, mga kapatid, we are not paying, no, for our salvation. Our salvation has been completely paid by Jesus Christ through the cross of Calvary. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kaya sa to, pag nananalangin kayo, bakit kayo nananalangin? Para matuwa ang Diyos at iligtas tayo? No. Kaya tayo nananalangin ay dahil ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, sabi dito, foolish. Sumunod, o foolish Galatians, sumunod na sinabi niya dito, who has bewitched you? No, sino gumayuma sa inyo? Pinag-uusapan dito yung tinatawag na, ang katumbas ng bewitched na ito, yung tinatawag na na-hypnotize kayo. Yung bang nawalan kayo ng kakayahan, control sa sarili nyo, at yung iba ang kumokontrol sa inyo. Okay? So, who has bewitched you or hypnotized you? Bakit po? Sapagkat sabi nga natin, nakakalungkot isipin. Nakalimutan nila ang kalagahan ng crucifixion. Nakalimutan nila ang Panginoong Kristo na nagsakripisyo. The ultimate sacrifice that saved the world. The ultimate sacrifice that made salvation free for all. No? Yun ang katotohanan, mga kapatid. Bakit niya nasabi yung mga bagay na yan? Sino ang nakagayuma sa inyo? Una, hindi ba kayo nag-iisip? Ikalawa, sino nakagayuma sa inyo na napakabilis nilang tinanggap ang mga katuruan na yon at tinalikuran nila o minaliit nila ang ginawa ni Kristo? Hallelujah. Sabi nga, Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. The very action of Jesus at the cross is nothing compared sa ibang bagay na mabuting gawa. Walang makapagligtas sa mundong ito maliban kay Kristo na siyang nagsakripisyo, namatay at nabuhay muli para sa kaligtasan ng lahat. Mga kapatid, sa ayot sa gusto natin, the cross is the gospel and the gospel is the cross. Ang ibig sabihin, ang mabuting balita, hindi mo pwedeng tanggalin ang Panginoon Kristo. Hindi mo pwedeng maliitin ang bunga ng pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. These things, itong mga bagay na ito, ang nilalaman ng mabuting balita na si Kristo ay namatay, hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kaligtasan at katubusan ng lahat. At hindi siya nanatiling patay, pagkaraan ng ikatlong araw, siya ay muling nabuhay upang taglayin ang tagumpay ng bawat isa. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay nating lahat. Kung si Kristo ay muling nabuhay, tayong nanalig kay Kristo ay muling bubuhayin. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Kaya sabi dito, nahihibang na ba kayong mga taga-Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na pinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Nakalulungkot, a big turn around, no? Bakit tinalikuran nila? Unang-una, anong ginawa nila? Mula sa biyaya, patungo sa pagsunod sa kautusan. Bumalik sila, no?
Unang-una yung pamumuhay sa biyaya ng Diyos, at sabi nga pinipilit sila, katulad ni Titus, pinipilit nilang magpatuli, no? So ito ay hiniling, pero hindi itinulot, sapagkat kung ginawa nila Pablo, pinatuli nila si Titus, hindi na nila, kinalimutan na nila o tinalikuran nila yung katotohanan na ang kaligtasan ay nakuha sa biyaya sa pamagitan ng pananalig. Brothers and sisters, kaya hindi na tayo pwedeng magpailalim sa mga panuntunan na yon. We already received our spiritual circumcision, no? Hindi physical, hindi seremonya. Next, number 2, turn around talaga from faith to works. So mula sa pananalig, ngayon sila ay kumikilos, gumagawa para sa kanilang sariling kaligtasan. Ulitin ko, we do not pray because we want to answer our prayers. Hindi tayo nananalangin dahil tayo gusto natin ibigay yung hinihingi natin sa Diyos. Nananalangin tayo sapagkat naniniwala tayo that our faith produce a relationship. Nagkaroon tayo ng relasyon kay Kristo, at ang relasyong ito is very well defined through communication. When you stop speaking to the Lord in prayer, ibig sabihin may problema kayo sa relationship. But brothers and sisters, we pray, we worship, we obey, not for our salvation. We do those things for the glory of God because we believe. Amen. Lagay mo nga dyan sa comment section, we believe. Nananalig kami sa Panginoon. Hallelujah. And then another thing, a big turn around from Calvary to ceremony. Nako, grabe. Pinalaya na nga tayo. Hindi na kailangan magandog ng hayop taon-taon para sa kalinisan at ikatutubos ng kasalanan ng tao. Sabi nga, even right now, I remember na mayroon kaming dating kapatiran na nagsabi sa isang pastor na puro na lang kaligtasan ang tinuturo mo. Nakakasawa naman yan. Nakakarindi na araw-araw, linggo-linggo, wala ka tinuturo patungkol sa kaligtasan. Never grow weary in listening to the story of the good news. Huwag kayong magsasawa na pakinggan ang mabuting balita, sapagkat ang mabuting balita ang nagbukas ng kalangitan upang maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Amen. Lagay nyo nga dyan sa comment section, hindi ako magsasawa na pakinggan ang mabuting balita. Hindi ako magsasawa na pakinggan ang mabuting balita, sapagkat ito ang nag-ugnay sa atin sa Diyos. Ito ang dahilan kaya nararanasan natin ang biyaya ngayon, ang pag-iingat, ang kapatawaran, ang ating kaligtasan dahil sa ating pananalig sa Panginoon. Amen. Never, never, never. Walang gawain kung walang salita ng Panginoon. Ang pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, araw-araw, in prayer meeting, in our Sunday service, walang ibang pinakamahalaga doon, kundi yung pagtanggap ng kapahayagan ng salita ng Diyos sa araw na yon. Hallelujah. Hindi po yung prayer and worship, kundi yung word ang pinakamahalagang bahagi ng gawain. At syempre, ang bunga nito ay ang pagsunod at ang pagpapahayag ng mabuting balita. Hallelujah. I will never grow tired revisiting
the story of the cross. I will never grow weary in remembering the sacrifice, the love of Jesus gave to us. Hallelujah. And then, sabi nga dito, kakalungkot, parang ang nangyari, from freedom to bondage. Kaya sabi ni Pablo, kung pinatuli nila si Titus, ay parang pagkatapos palayain, ay muli nilang itinali sa panuntunan ng tao. We know that circumcision is a God-given instruction to Abraham and to all the Israelites. But right now, brothers and sisters, ang tunay na pagkatuli ay hindi sa pamagitan ng physical, kundi spiritual. Mga kapatid, ang si Abraham ay nakilala bilang isang mananampalataya at dahil dito siya ay itinuring na matuwid at naging kaibigan ng Diyos. Hindi sa magawa, wala pang kautusan ng panahon ni Abraham. So, ibig sabihin na una si Abraham, na una ang pananalig, ibig sabihin, kaya siya naging matuwid sa harap ng Diyos, hindi sa paggawa ng mabuti, kundi sa kanyang pananalig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, ang pananalig ay pagsunod. I-type niyo po dyan, ang pananalig ay pagsunod. Hallelujah. Ang pananalig ay pagsunod. So, tandaan niyo po yung mga bagay na yan. So, mga kapatid, wala po, sabi nga, na pinahayag na matuwid si Abraham, hindi sa pamagitan ng batas, na hindi pa nag-e-exist noong time na yan. Alam natin na yung kautusan ay nag-exist sa panahon nila, Moses. So, ibig sabihin, naging matuwid na si Abraham noon dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang pananalig sa Diyos. Nang sinabi ng Panginoon, sumunod ka na pumunta ka sa lugar na pagdadalan sa Kanya at doon pagpapalain siya. Hallelujah. Praise God. From freedom to bondage, come on brothers and sisters, huwag na tayong magpasakop muli, magpaalipin muli sa mga kautusan. Kaya nga mga kapatid, ang ating church, Pastor, pwede ba lasinggero dyan? Pwede. Pwede. Hindi kami magsasabi sa inyo kung anong mali at tama. Sapagkat sabi nga natin, ang relasyon mo sa Panginoon ang magsasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin. Kapatid, the church is not a place for holy people. The church is the place where sinners go to meet God. Ang simbahan ay binubuo ng mga tao, hindi banal, kundi mga taong binanal ng Panginoon at pinatawad sa kanilang kasalanan. Yan ang katotohanan. So, walang banal, no? Walang banal na tao. Lahat ng tao ay nagkasala at walang makaparoroon sa Ama. Pero dahil kay Kristo, tayo ngayon ay ligtas. So, never, mga kapatid, wag na wag mong gagawin ang mga bagay na mabubuti, ang mga bagay na espiritual, kung nais mo lang maligtas. You have been saved by grace through faith, hindi sa pamamagitan ng gawa. Hallelujah. Praise God. Kaya isusunod natin, ulitin ko mga kapatid, kay Kristo lamang. Sa pananalig kay Kristo lamang, nakamtan natin ang kaligtasan. Ito ay biyaya, ibinigay ng Diyos sa atin at tunay nga, tinanggap natin ang kaligtasan niya. Verse 2, ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Ulitin ko. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? So, tinanggap nyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan
O ito'y tinanggap nyo dahil sa pananalig sa Panginoon, sa pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Mga kapatid, when we talk about the Holy Spirit, we have God the Father, God the Holy Spirit, and Jesus Christ. Sila ay iisang Diyos sa tatlong persona. So, ang kumikilos sa buhay natin ngayon is the Trinity. Ano ibig sabihin nun? The God the Father in heaven, Jesus Christ our Lord, and the Holy Spirit who is working now with us. As you receive the Lord, as you receive God as your Savior and Lord, you receive the Holy Spirit of God. So tandaan niyo po ito. Hindi ito dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi ito ay dahil sa pananalig, sa pakikinig, sa mabuting balita patungkol kay Kristo. Do you have the Holy Spirit? Sabi nga ng Romans 8:9. Romans 8:9. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Hallelujah. Do you have the Holy Spirit? That is the biggest question. Can you feel the Holy Spirit right now? Paano nyo nalalaman ang banal na Espiritu ay suma sa inyo? Ang sabi dito, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Unang-una kapatid, hallelujah. If the Spirit of the Lord is with you, then you can pray. Kung nasa inyo ang banal na Espiritu, kayo'y nakakapanalangin. Amen. Pero anong kaibahan nito? Mayroong tamang pananalangin. Lahat ng tao'y nananalangin. I remember yung isang kwento ng isang Buddhist. Nalungkot siya sapagkat nung siya ay Buddhist, napakahaba nilang manalangin. No? Kaya lang napansin niya, nang mapunta sa mga Kristiyano, nakita niya yung struggle ng mga Christian sa pananalangin. But I tell you, prayer is not all about the length or the words na binibitiwan. Hindi ito yung haba ng panalangin. Naalala ko nung kami magkaroon ng outdoor, nung kami nasa GIL pa, isang outdoor sa Arayat, Pampanga, at iniling niya isang leader na manalangin. Nakakalungkot, no? Nasa kanyang Holy Spirit, no? Nag-umapaw nga eh. Napahaba yung prayer niya. Para na siya nag-preach sa prayer. Kaya habang nakapikit yung mga Christian, yung mga kasamang unbeliever, kumakain na. So mga kapatid, hindi ibig sabihin wala sa kanyang Holy Spirit. They have the Holy Spirit. But when we talk about kung may kasama tayong unbeliever, hallelujah, may tamang haba, tamang salita sa pananalangin. At kung ang panalangin ng naman ay pagkain, hindi na kailangang umabot ng isang oras. Hallelujah. So mga kapatid, those are experiences. But take note kapatid, kung wala ang Espiritu ni Kristo sa inyo, hindi kayo makakapag-pray. Kung wala ang Espiritu ni Kristo sa inyo, hindi kayo makakasamba. You cannot say Jesus is Lord without the Spirit of God. The reason why our relationship with the Lord is very wonderful, amazing, dahil we have the Spirit. The Spirit is the mind of God. Sino nakakalam ng isip ng Ama? Kundi ang Espiritu. Siya ang nagtuturo sa atin na manalangin at sabihin sa Ama kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya. So that kapag nasabi natin, para tayong binibigyan ng tip, parang binibigyan tayo ng tinatawag nating idea na anuman ang hilingin natin sa tulong ng Banal na Espiritu ay ibibigay. Kaya nga sabi nga, when we pray in the Bible, when you pray, everything is yes and amen. But take note, only the leading of the Holy Spirit, only the prayer led by the Holy Spirit are the one that will receive the answers from the Lord, from God.
Yun lang yun. No? So the purpose of the Holy Spirit is not only to remind us of Jesus' teaching, but also the Holy Spirit is our teacher to understand the words of the Lord. Another thing, the Holy Spirit also intercede in behalf of us. No? Kaya sabi nga, may mga time na pag nananalangin tayo, we became very emotional. So, totoo yun, no? So, the Holy Spirit is the one who led us in groaning, in praying. Yung emotional praying na yon ay bunga ng banal na Espiritu. But sometimes, wag nyo pong i-judge ang pananalangin dahil sabi nga natin, even the devil can disguise himself as an angel of light. Pwede niyan linlangin ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng panggagaya. No? But take note, those people who have the Holy Spirit in them will recognize the truth. Alam nila ang sa Diyos, alam nila ang sa kaaway. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Why is it important? Everything. Ang buhay mo, ang buhay ko, ang kinabukasan mo at kinabukasan ko. Lahat yan ay nakasalalay sa mabuting balita. At mula sa mabuting balita, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos that gave us access in heaven. Kaya ulitin ko, when you pray, you are speaking to the Father. When you worship, you are worshiping in the presence of our God. Tandaan niyo po yan. Hallelujah. Kaya sabi nga dito ni Pablo, no, sa verse 3, napakahangal ninyo, nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Bakit kinakailangan? Kaya nga mga kapatid, sabi nga, naalala ko, one time, na namimiss mo na gusto mong pumunta sa isang lugar, katulad ng simbahan, katulad ng templo, sapagkat piling mo sa loob noon, makakapanalangin ka na maayos. Na sa piling mo sa lugar na yon, ikaw ay tutugunin ng Diyos. But one thing to be sure is this, ang katotohanan ay ito, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi ko sinasabing, hindi nyo na kailangan pumunta sa church. No. The place is prepared for the purpose of praying. Kaya tahimik, no? Kaya yun ang nagre-remind sa atin sa Panginoon. But never forget, kahit nga si Pablo na lumubog, hindi siya pumunta ng templo para lamang makaahon. Mga kapatid, just believe in the Lord. Call Him inside or outside the church, outside the temple, outside the prayer hall. Kapatid, still God will answer our prayers. Amen? Amen? Hallelujah. So, ang Holy Spirit sa atin, ang nagbigay sa atin ng katapangan. So, with the Holy Spirit in our lives, we will never fear the enemy. We will never fear the devil. Hindi tayo matatakot. Ilagay nyo nga, hindi ako takot sa kaaway, sa masamang espiritu. Hindi ako natatakot sa masamang espiritu. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit, Pastor, kailangan bigyan ng diin ang bagay na ito? Bakit kailangan huwag namin kalimutan ang ginawa ni Kristo sa krus? Bakit yung mga bagay na yon ay dapat laging nasa puso namin? Sapagkat ito ang paraan ng Diyos para tayo maligtas. Samantalang ang pagsunod sa kautusan ay ang paraan ng tao para maabot ang Diyos. So between the two, ano ang mas mahalaga? Ano ang mas marangal? Ang inabot ka ng Panginoon o ang inaabot mo ang ating Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan? Kapatid, hindi kayo ang lumapit sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa inyo upang makalapit sa Kanya. Hallelujah. Kaya sabi dito, wala na bang halaga sa inyo ang naging karanasan ninyo?
marahil naman ay mayroon. Kaya never forget, when was the day you received your salvation? Kailan yung spiritual birthday mo? Naalala mo pa ba yung unang pagkakataon that you received the Lord Jesus Christ? Paano mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo? Paano ka nanalig sa Kanya? Purihin ang Panginoon. Kaya sabi dito sa huling bahagi, bakit ba pinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Brothers and sisters, we have been justified by faith in the Lord Jesus Christ. Tayo na pawalang sala sa ating pananalig. At ngayon, kapatid, kahit ang mga panalangin ng kagalingan, ang mga kahilingan, at lahat ng bagay na ating dinidesire sa Panginoon, lahat ng ito'y ibibigay ayon sa kalooban at pangako ng ating Diyos. Hindi natin malalaman ito kung wala ang Panginoon Jesucristo. Hindi tayo tatanggap ng katugunan kung wala ang Panginoon Jesucristo. At ikalawa, hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Everything has been given to us, the Father, the Son, and the Holy Spirit because of God's grace and true faith. Marami pong salamat, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Kapatid, patuloy kang manalig, pahalagahan mo ang mabuting balita sapagkat ito ang dahilan kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ito ang dahilan kaya ikaw at ako ay anak ng Diyos. Purihin